So expect nyo guys na haggard na naman ang ating videos dahil napakainit ngayon dito sa Vietnam. Hindi na guys, so magtitinda din sila ng relo. So yan o, maraming mga gadgets din dito. Halo-halo na dito guys. Yan guys, so ang haba ng pila dito sa Hatam Jewelry Shop. So dito rin nagpapapalit halos. Haba ng mga pila kahit sa kabila meron din no. Parang central market lang ng Kuala Lumpur no. Galing oh, parang Divisoria levels lang din. Kabuklaran. Oh, daming bags oh. May mga bags pa dito. So tignan niyo yung kabuuan ng kanilang mall. Para tayo nasa isang ordinary mall lang din sa Pilipinas. So bumili muna ako ng soda guys dito sa iGelato. Yan. Kasi guys nag-withdraw tayo. So super thankful ako sa Robinsons Bank. Kasi nakapag-withdraw na naman tayo via Robinsons Bank. And yung GCash guys hindi halos gumagana dito sa Vietnam sa mga ATMs. Thank you! Tapos tingnan the cafe apartment to. Ika lang. Ayan o. Ayan na siya guys. So ganito pala itsura guys ng kanilang coconut coffee. Ang cute lang. Ayan. So waiting na lang tayo sa chicken guys. Ang galing guys. So ano to? Teka, kita nyo ba? Ayan o. Para siyang mga coconut crisp. Tama ba? Hello everyone, good morning. This is Los Furukawa and welcome back again to another Saigon video. And for today's video guys, ay pupunta na tayo ngayon sa Bentan Market. And also, saan pa ba tayo pwede pumunta? So let's see later kung ano mga pwede natin malakad dito sa Saigon City. So ngayon ang agenda muna natin guys is hahanap muna tayo ng SIM card store. And meron na naman ako nahanap guys kasi na-search ko na rin siya sa Google Maps. So let's see. So itong SIM card store na nahanap natin is kaya namang lakarin guys. Kaya let's go. Lakarin na muna natin. Pero bago pala ang lahat guys, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach ang 10k subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides both local or international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So dito tayo ngayon guys, naglalakad sa kahabaan ng Pham Ngulao and Detam. So itong Detam guys, merong Highlands Coffee dito and A25 Hotel. So walang stoplight, kaya mano-mano sa pagtawid din, ingat lang. Daming motorbike guys. Lakad tayo. Diyos ko po. Delikado talaga tumawid dito sa Vietnam. Yan guys, so ang ganda ng park na nandito sa tapat. So dito sa gilid-gilid guys may mga cafe. And meron pala ditong motorbike for rent. Tsaka currency exchange. Meron din sila dito. Yan. Oh, may 7-Eleven pala dito guys. May SIM card din. Pero may hahanapin na tayo guys sa store. Yan pala 7-Eleven nila. So malapit na tayo guys sa ating pupuntahan na store. Dito sa malapit lang din to sa Bentan Market. And guys, so grabe. Ang daming motorbike, so. Ganito pala yung tsura ng Vietnam streets. Wow. So paano tayo tatawid dito? Ah, ito may stoplight naman. Welcome to Vietnam talaga. So dun tayo bibili guys. Diyan tayo sa legit store. Hanap tayo kahit 5 days lang na may data na tsaka internet. So expect nyo guys na haggard na naman ang ating videos dahil napakainit ngayon dito sa Vietnam. Wow. A few moments later. So nandito na ako ngayon sa loob ng store and nagpasis na ako para bumili ng SIM card. So ang nabili natin is Viettel. Good for 1 month na siya. Tas 1.5 gig ata per day. So yun yung pinakamura. 270 Vietnamese dong. Hindi na guys, so magtitinda din sila ng relo. So yan o. Maraming mga gadgets din dito.
halo-halo na dito guys. And si ate yung nag-a-assist sa atin. Excuse me, can I have the menu? Okay. Sorry, what's Viatel? The Viatel. White one? The white? Yeah. Okay. Yeah. Thank you, picture. Picture. Okay. Okay. Thank you. So ito yung kanilang menu ng Viatel package. Menu daw. Ito pala yung mga package ng Viatel guys. Ayan, meron sila ditong 340,000 Vietnamese dong. Ito yung binili natin guys, yung 270,000 Vietnamese dong. Ayan, ito pa yung iba guys, kayo na lang bahala magbasa. So dahil paubos na ang Vietnamese dong natin guys, ay baka mag-withdraw muna tayo sa 7-Eleven na nakita natin kanina. So sana ay mababa lang ang conversion rate. Kasi guys, medyo mahal din pala guys. Kung sakaling akala natin millionaire tayo dito. Pero syempre guys, yung mga presyo nila is based din dun sa currency nila na bibilhin. So talagang kailangan ay mag-ready talaga kayo ng extra money kasi yung 4,700 pesos natin ay naubos na kagad. So konti na lang yung natira sa pera. A few moments later. So nakabitan na tayo ng SIM card good for 1 month na yon and 1.5 per day. 1.5 gig per day ang coverage niya. So yun yung na-avail natin package for only 270,000 Vietnamese dong. So ngayon magwi-withdraw na tayo sa 7-Eleven. Ang bala ko guys is magpapalit na rin sa money currency exchange sa tapat ng Bentan Market later. So bukod sa pagwi-withdraw tayo ay magpapalit rin para may extra money tayo. Tawid na ba? Nakakatakot tumawid sa Vietnam guys. Hindi natin sure kung pwede na tumawid eh. Bakit gano'n may stoplight sa kabilang side? Pero dito guys, wala akong nakikitang stoplight. Yan guys, so walang stoplight dito na nakalagay. Kaya nakakatakot. So punta muna tayo sa 7-Eleven. Malapit lang naman yun dito. Ang init. Buti lang malamig. Yan yung 7-Eleven nila guys. Ano nga ba? Hanapin lang. Excuse me. Ay wala silang withdrawal dito. Wala nga withdrawal na ATM machine. Guys, ang init dito sa Vietnam. So false alarm. Walang withdrawal machine ng 7-Eleven nila and even yung Family Mart. Nag-check ako kanina guys, wala. So punta na lang muna tayo sa money changer. Malapit lang naman yun sa Bentan. Para dire-diretso na tayo sa paglilibot dito sa Saigon City. So sana meron din malapit na withdrawan doon. Guys, sige yung streets ng Vietnam oh. Ganda. Kahit napakarami. Oh, pwede na pala tumawid. Tawid ulit. Grabe, napakaraming motorbike. Talagang kung saan sila lumulusot. So buti na lang guys, parang may park tayong nadaanan dito. Buti na lang may mga puno. Biglang lumamig and may hangin na. Grabe. Sobrang haggard natin dito sa Vietnam guys. Ayoko ipakita yung mukha ko sa inyo ngayon. Pawis na pawis tayo. Parang ang sarap na lang tumambay guys. Nakakapagod mag-explore. Ang init. Tama pa ba ito ginagawa natin guys? Hindi ko talaga kaya itong mga gantong kainit. Para sa Bangkok din yung mga temples. Ang init. Malapit na tayo. Buti na lang malapit lang sa hotel natin yung Bentan Market. Dito pala guys makikita yung New World Saigon Hotel. Ganda guys oh. Kita nyo ba? Ayan. So dito guys sa park, para may mga mini houses, tas pwede kayo mag-practice dito like yan, nagsasayawan sila. Hindi ko alam, parang Vietnamese dance. Init guys. Malapit na tayo guys, kaso nga lang walang tawiran. Ito ba? Tawiran ba to? Dito. Doon pa tayo guys sa kanto na yan. Grabe. Ang lawak ng kalsada nila guys. Pero ang dami ring mga motorbikes saka kotse talaga. Kaya talagang kaka-traffic. Diba? Tatawiran sila tapos hindi nagsastop yung mga motorbikes.
Ang dami pa pala mga hotel dito guys, so sa may Bentan. Pwede rin kayo mag-book dito guys kasi malapit na siya sa Bentan Market. Ayan guys, so may local na nagtutulak ng mga prutas. Ayan. Tapos yung Vietnamese hat, suot-suot niya. Galing. Dami nagtitinda ng ganyan dito. Konting lakad pa, malapit na. Yan na ata yung Bentan eh. Ay grabe, nakakapagod. Yan guys, so ang haba ng pila dito sa Hatam Jewelry Shop. So dito rin nagpapapalit halos. Haba ng mga pila kahit sa kabila meron din no. So papapalit muna tayo. Wala ba ditong withdrawal guys? Tingnan natin mamaya. A few moments later. So doon na tayo magpapalit ng pera dito sa Hatam Jewelry. And ang napapalit ko is 830,000 Vietnamese dong. So I think pasok na yan guys hanggang mamayang gabi. If ever magkulang tayo, mag-withdraw na lang tayo. Wala ring withdrawal dito sa Bisan na market. Ito na ba yung Bentan? Kuwatay yung nababasa ko eh. Hindi ko mabasa guys yung halos. Wala mahalos English translation dito guys sa Vietnam. Ang hirap makabasa dito. Tapos ang init guys. Sorry na kung haggard ako. Bash nyo na ako guys, pero hindi natin ano talaga yung weather dito sa Vietnam. Ang init talaga. As in. Grabe yung init. So chinek ko sa internet guys. Ito na nga yung Bentan Market. Oh, daming tao. Parang central market lang ng Kuala Lumpur, no? Galing oh, parang Divisoria levels lang din. Kabaklaran. Oh, daming bags oh. Yan, mga bags pa dito. Ito mga sapatos. Daming tao. Ito mga bag sapatos to eh. Dami. Wow. Ang init dito sa Vietnam. Ano to? Mga pampasalubong. Ay, mga kainan nila dito. Dami. Ito mga pampasalubong nila guys. Yan ang mga candies. Sorry. Wow. Ito mga coffee tsaka tsaa. Dami. Ito mga t-shirt. Pasok tayo dito. Yan mga bags din. Ito mga damit. Hindi tayo bibili dito guys. May baon naman tayo mga damit. Yan, ang dami nagdi-discount dito. So kung gusto nyo mamili dito ng clothes, ng pasalubong, ng mga accessories, bags, yan. Halo-halo dito guys sa Bentan Market. Kasi ako guys, hindi tayo mamimili masyado ng pasalubong para makatipid tayo ngayon sa travel natin dito sa Ho Chi Minh. Sa Ho Chi Minh. So ngayon, ang next natin pupuntahan, lakad muna tayo guys. Ano ba yung next stop natin? Teka, dito tayo sa lilim. Ang init, pawis na ako. Grabe, init dito sa Vietnam. Tara, punta na tayo sa Saigon Square guys. Para punta na rin tayo sa Da Cafe Apartments kasi malapit lang naman yon. So lalakarin lang din natin to. And bahala na si Batman guys. Talagang pawis talaga tayo dito. Ayan guys, kita nyo ba? Malapit na tayo kaagad. 11 minutes walk lang and 800 meters lang siya from Bentan Market. So pasok kaya muna tayo sa Saigon Square Mall. Kaya na pala yung Saigon Square kaagad oh. Tawid muna tayo.
check sa paligid. Yan, may cafe Amazon din pala sila dito guys. Dun banda yung cafe Amazon. Lakarin nyo lang kaunti. Ayan o, Saigon Square Mall. Pasok ba tayo dyan guys? Ang init kasi. Bago tayo magda cafe apartments. Sige, tawid tayo dito. Welcome to Saigon talaga oh. Kasi ito napakaraming coffee shops. And pansin ko rin dito guys, napakaraming nail spa dito sa Saigon. Ang galing guys nung kanilang, ano ba yan? Anong tawag dyan guys? Nakasakay lang si kuya, tas isa lang yung sakay niya. Yan, napuntahan na natin yung Saigon General Hospital. Tignan nyo nga naman guys, oh, siniswerte tayo dito sa Agribank ATM. So mag-withdraw muna tayo guys. Buti meron withdrawan dito. May laman pa naman yung GCash natin. Ayan, oh, may aircon. Sana all may aircon, no? So false alarm guys, hindi tayo in-accept ng Agribank ATM. So let's see, punta muna tayo siguro sa pagod ko, Saigon Square Mall. Ang hassle dito sa Vietnam. Sobrang init talaga. Dito guys, parang may mini market din, no? Pero ang pinagkaiba lang, naka-aircon siya. Yan, no? Try na explore yan guys. May currency exchange pa dito. Grabe ko saan pumapasok tong sumusulpot tong mga motor na to. Tatawa ako dito sa Vietnam guys, kung saan talaga sumusuksok yung mga motorbikes. Pasok muna siguro tayo guys dito sa Saigon Center. So ito pala yung Saigon Center nila. And mall din siya guys. So papasok muna tayo para malamigan man lang. Init. So papasok na tayo guys sa may aircon. Ay salamat. Nandito tayo ngayon sa mamahaling brands. Lamig. Grabe yung init. Hanapin natin yung food court nila. Ang init. Asan yung food court nila dito? And may Dior din sila dito. Grabe yung init dito guys. Wow! Ayan o, may Japan Festival kasi sila dito. May Onitsuka Tiger din pala oh. So saan yung mga kainan? Nasa pinakatuktok. O tara, akyat muna tayo sa pinakatuktok. Finally guys, makakapag-freshen up dito sa Saigon Square Mall. Wow! Super init sa labas. Ayan na. Buti na lang guys, maganda yung ambience dito. And also, malamig din. Grabe, parang Pinas levels din yung init. Summer kasi ngayon dito. Summer pa ngayon dito guys. Parang Pinas din eh, no? So tignan nyo yung kabuuan ng kanilang mall. Para tayo nasa isang ordinary mall lang din sa Pilipinas. Philippines level lang din yung mall. Ayan. Kaya tayo sa pinakatuktok, nandun natin yung mga food, ano nila, food stores and also food court nila. So guys, may Uniqlo din pala sila dito. And hindi na tayo papasok dyan kasi hindi naman tayo bibili ng damit. Marami na tayong baon at damit guys, pati pamunas. Expected na natin na napakainit dito sa Vietnam. Grabe, init. Hindi rin tayo makapag-picture taking. Grabe. Ang hassle guys mag-set up dito. Ang init sa Saigon. Sinasabi ko sa inyo, ang init. So bumili muna ako ng soda guys dito sa iGelato. Yan. Kasi guys, nag-withdraw tayo. So super thankful ako sa Robinsons Bank. Kasi nakapag-withdraw na naman tayo via Robinsons Bank. And yung GCash guys, hindi halos gumagana dito sa Vietnam na mga ATMs. Thank you! So ito na yung blue soda natin. Yan. Medyo malaki na rin siya guys. And tinanong ko kasi kung ano yung bestseller nila. So itong blueberry soda for only 45,000 Vietnamese dong. So mamaya na tayo magkakape guys pagdating natin din sa The Cafe Apartments. Tama ba? Kasi tinuturo ako guys sa Arabica The Cafe Apartments. So baka yun talaga yung pinpoint location nila sa Google Maps. So lalakarin lang din natin, 8 minutes walk lang from here.
And later na tayo lumabas guys, papahinga muna tayo dito sa Saigon Square Mall. So tayo inom muna soda. And guys, by the way, yung withdrawal fee ng Robinsons, actually hindi pala Robinsons Bank, ng Vietcom Bank. So itong Vietcom Bank guys ay may withdrawal fee na I think mga around 50,000 Vietnamese dong. And ang winidraw na naman natin is 1 million dong. So at least may extra tayo kahit papano, and papapalit na lang natin once na pabalik na tayo ng Pilipinas. So at least may extra pa rin tayo dito. So total na 1,000, hindi pala 1,000, 1,830,000 dong ang hawak natin ngayon. And nabawasan na ng 50,000 dong. So later, marami pa tayong paggagalaan. And sana ay magkasya to. Mukha naman guys, kasi ang nagagastos na natin sa Vietnam as of the moment around 5,000 pesos. 5,000 na. Yun na yun. Kasi nakapag-withdraw tayo, nakapagpapalit na ulit. So yun yung pinapalit natin kahapon sa airport, and naubos na kaagad yun. Kasi guys, dahil rin sa ating pinag-stayan kagabi, kanina, dahil sa hassle. Pero anyways guys, move on na. Experience wise na talaga yung nangyari kaninang madaling araw sa atin. So ang pagkakamali ko talaga is hindi ako bumili ng SIM card kaagad dito sa Saigon Airport. And kaya hindi natin nahanap agad yung local home hotel. Pero nahanap natin, nakala ko rin sarado na. Kasi guys, ang sistema dito sa Vietnam, dito sa Saigon, Vietnam, is nagko-close yung mga hotel, pero meron kayong susi na ibibigay. Kaya yun yung gagamitin nyo para makapasok sa hotel. Kaya halos lahat, kung papansin nyo kahapon sa vlog natin, sa unang vlog dito sa Saigon, is mga nakasarado ang hotel. So inom na muna tayo nito kasi napapaos na lang sa init. Grabe, init dito sa Saigon guys. So baon talaga kayo ng payong, ng sunblock. Yan, yung mga panangga sa init. Guys, parang bubblegum na soda. Pero dapat blueberry yung lasa. Pero yun yung una ko nalasahan, para siyang bubblegum flavor. At least kahit pa paano guys, na freshen up tayo dito. So papatayo lang din muna tayo ng pawis dito sa mall. And tsaka tayo lalago. Ubusin ko lang din muna tong blue soda. A few moments later. Soda na tayo, uminom ng soda dito sa Saigon Square. And maglalakad na tayo ngayon papunta sa The Cafe Apartments. Ay, init pa rin. Actually ayoko sana lumabas ng mall, pero napakainit. Kailangan natin tumuloy sa ating vlogs. So let's see. So meron din pala silang Sheraton Hotel dito guys, and Caravel Hotel. And meron ako nakikita guys, Saigon Chill. So para siyang bar and restaurant. And guys, so puro star dito sa Saigon. Powered by Vietcom Bank. Tapos meron din pala silang mga bikes dito. Ayan o, pwede ata rentahan yan. Anong app to? TNG app? Parang yan yung TNG app. Ito ata parang bus stop din eh. No? Yan, konti na lang. Konti na lang. Saan ba? Ay, isa pa pala. Tatawid pa tayo dun. Akala ko isang diretso na lang. Ano yun guys? Monument ba yun ng Saigon? Naka-stop pa kasi. Parang may event din dito guys. Ganda guys dito sa left side ko. So nakikita ko na yung cafe apartment. Yan na siya. Ayan, kaso saan natin makikita? Sa kabilang side ata, pwede mong picture. Saan ba magandang picture dito guys? Ito na kasi yun, oh. Yan. Ito na siya guys. Wait, tawid tayo para makita nyo. Yan na. Ang kasing ng The Cafe Apartment, oh. Ika lang. Ayan, oh. Ayan na siya guys. Tapos dito meron kasing ang tawag dito, film festival. Ayan, pwede kayo picture dito. Parang bawal pumasok, no? Kasi may nag-e-event. Saan pa picture? Dito ba?
Dito tayo picture guys sa may puno para hindi tayo mainitan. Welcome to the Cafe Apartments! Ayan na siya! Di ba ang bilis ng lakarin? Ang galing! Teka, picturean muna natin guys. So doon na tayo mag-picture taking dito sa The Cafe Apartments and mag-try tayo ng coffee nila dito ngayon bago tayo umalis. Kasi gusto ko magkape muna para may energy tayo kakagala dito sa Ho Chi Minh. Kaso saan kaya ang daanan nito guys? Dito ata. Pasok tayo dito sa loob. Tama ba? Dito sa loob. Dito ba yun? Excuse me, how to go to the apartments? There? Okay, thank you. So dito daw guys. May elevator. May elevator naman pala. So dahil masipag tayo guys, akit na lang tayo. Hindi na tayo nag-elevator kasi medyo matagal. Akit pa ata. Yan, marami rin kasi naakit guys. So sinabayan ko na lang din. Ito na pala yung Meraki Coffee. Yan, may photo ops din sila dito. Open ba sila? Ito ba yung Meraki Coffee? Okay. Buti na lang malamig dito. So order tayo ng coffee. Hello! Hello! What's your best seller? Best seller, yeah? Coffee. I have coconut coffee. Coconut coffee? Oh. Okay. Yeah, thank you. So dito muna ako nag-stop over guys. I think sa 4th floor lang ito, yung Meraki Coffee. And papakita ko sa inyo yung kanilang menu para malaman nyo rin yung in-order natin. And also yung best seller nila. Kasi sila mismo nag-suggest sa akin. So let's see ang kanilang menu. So let's start with the coffee. Meron sila ditong drip black coffee, milk coffee, white coffee, coconut coffee. Ito daw yung best seller nila. Pwedeng ice, pwedeng hot. And durian coffee meron din. Tsaka egg coffee. So ito rin isa sa mga best seller nila, yung egg coffee. So meron silang smoothies. Ayan. So kaya na lang magbasa guys ng mga fruits. And meron din silang fresh juice. Ay teka, nalaglag. Ayan, may mga fresh juice din sila. Tapos meron din mga fruit tea. Yan, kayo na lang pumili kung sakaling dito rin kayo iinom ng coffee or ng smoothie or ng juice, kayo na bahala. Yan, may traditional drinks din. Yan. Ito, merong healthy drinks din. Meron silang kombucha. And itong meals, meron silang meals. Food menu, yan o, lahat price 139,000 Vietnamese dong. So ito yung order natin guys. Syempre, hindi mawawala ang chicken sa trip. Yan. May Shanghai din sila o. Ano pa meron dito sa dulo? Yan, may last pa sila, vegetarian menu. Completos recados dito, no? So ganito pala itsura guys ng kanilang coconut coffee. Ang cute lang. Ayan. So waiting na lang tayo sa chicken guys. Ang galing guys. So ano to? Teka, kita nyo ba? Ayan o. Para siyang mga coconut crisp. Tama ba? Mamaya tikman natin later. Mukhang masarap naman siya guys. Ayan, bakit dalawa straw? Straw ba to? Kutsara. Ang galing no? Parang yung sa Kuala Lumpur lang din na ininom natin na smoothie. Meron din kutsara at straw. So ito na guys ang ating food. So kakain muna tayo guys. Ito yung soup nila. Tapos ito yung fruit. Tapos ito yung coconut coffee na nabawasan na natin. Yan, mukhang masarap tong chicken nila guys. Let's try na. Nakakagutom. Wala pa pala tayong lunch, no? May chopsticks din pala sila sa Vietnam. Akala ko, charity din ko guys sa atin. Since may rice din sila. Pero let's see. Tingnan nga natin kung makukuha natin yung kanin. Mukhang nakukuha naman. Itong chicken.
chicken nila guys. Must try ito once nandito kayo sa Meraki Coffee. Ang sarap. Tapos ito, tomato. May carrots guys yung soup nila. Ayun, dahil punong-puno ng carrots. Lasang carrot soup na siya. Pero parang may mixed vegetables din. Hindi ko alam itong isang red eh. Ayun no, tingnan nyo guys, pula. Alam nyo ba to? Ayun. Hindi ko alam siya guys kung anong gulay ito. Meron din silang watermelon. Mamaya kainin natin. Ang sarap talaga ng coconut coffee nila guys. Must try talaga siya. Once nandito kayo sa Meraki. Sarap ng kinakain ko ngayon. So baka maubos natin to. Pero yung carrot soup guys, since hindi ako ganun ka-fan ng carrots, let's see if maubos natin. Kasi ito siya oh. Kasi yung carrot slice mismo. Yung nilalagay talaga sa mga salad. So, punta na tayo kumain guys ng lunch sa, ano nga ba yun? Nakalimutan ko yung coffee shop. Meraki. So, grand opening pala nila ngayon. So, ang plan ko na lang ngayon guys is, I think magbubook na tayo ng grab bike papunta dun sa Independence Palace. And dito ko muna puputulin itong video na ito sa Saigon. So, bababa pa tayo sa pa. Anyways guys, ayun. Puputulin ko muna dito kasi tayo ay maglalakad pa and also pupuntahan ang ating grab bike. Grabe, napakamura. Chinek ko guys, 14 Vietnamese dong lang. As in 14,000 pala, hindi pala 14. So may bayad pala yung elevator guys, I think. Kasi parang kanina nag-aano sila. Nagbabayad ng 1,000 Vietnamese dong. Palabas na tayo ngayon dito sa The Cafe apartment. Yan na, bumalik na tayo dito. Daming grab na dito guys ha. Sige, dito na tayo mag-book. Guys, meron din palang Shing Putang dito. Ayan o, sa likod ko. Katabi lang siya ng The Cafe apartment. So guys, dito ko muna puputulin tong video nito talaga. Kasi guys, ang dami ko nakikita pa. Kaya binablog pa natin. Pero napakaraming coffee shop din talaga dito. Around sa The Cafe apartment. Hindi lang sila yung may coffee shop. As in talagang nasa gilid, sa tapat nila. Baka nga sa likod pa meron eh. So, yun lang muna guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to follow me on Facebook page and Instagram at Lost Furukawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. Guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong Saigon vlogs natin. That's it guys. I really appreciate you being here. Maraming salamat sa pagsama sa ating Saigon vlog. See you again in another Saigon vlog. Bye!